Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus at sa Banal na Espiritu Santo, pinabati ko po ang bawat isa ng isang masaya, pinagpala, mapayapa at maginhawang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at naririto po ako muli upang magbahagi ng kabutihan na hatid sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit bago po ako magsimula, ay nais ko muna po magbigay ng isang panalangin para sa katagumpayan po ng kapahayagan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa. Pinupurit pinapasalamatan ka namin sa mga pagkakataon na ito, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na mabuti na siyang nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ang Diyos na siyang tapat at patuloy na nagbibigay ng mga himala, tanda at kababalaghan sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang aming amang kinikilala na nasa langit at kami yung mga anak na nasa lupa na patuloy na nagpapasakop sa iyo. Sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, purihin at sambahin ka po sa Espiritu at sa katotohanan. At nalalaman mo, Panginoon, ang laman ng aming puso't isip. Ikaw ang Diyos na nakasisiyasat ng aming mga karumihan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban. Patuloy mo kami, Panginoong, samahan, sapagkat wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Diyos. At maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang kahabagan na patuloy mong ibinibigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pahiram mo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na patuloy po naming nararanasan. At ikaw po ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng solusyon at ipinagtatagumpay ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya at pagpapala na hindi ka, Panginoon, nagsasamang magbigay sa lahat, Panginoon, ng iyong mga nilikha. Maraming salamat po sa araw na ito na ipinagtagumpay mo, Panginoon. Maraming salamat sa mabuting balita na isang ibabahagi mo sa bawat isa sa amin na magiging kalakasan at kapahingahan, kapayapaan sa aming buhay. Pagpalain mo, Diyos, ang dakilang kapahayagan mo. Ikaw po ang Diyos na makita. Itago mo po ako sa iyong likuran at pahiran mo po, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis. At ikaw po ang Diyos na mangusap sa puso't isip ng bawat isa. Magrema, Panginoon, ang iyong mga buhay na salita sa aming buhay at amin po itong maisagawa, Panginoon, sa kapanahunan na ito. Ang amin pong maririnig, Panginoon, na mabuting balita ay magiging kalakasan, kasapatan, kapayapaan, kagalingan sa aming kaluluwa, sa aming buhay, Panginoon, na pisikal at sa pang-araw-araw namin, O Diyos, na buhay na ginaganapan sa kapanahunan na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng manunood at makakapakinig, Panginoon, tinig na iyong abang lingkod. Bigyan mo, Panginoon, ako ng triple portion of anointing at bumaba, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo at patuloy, Panginoon, na samahan ng iyong abang lingkod. Pagpalain mo po ang oras na ito at ang mga susunod pang sandali, Panginoon, hanggang sa katagumpayan, O Diyos, ng kapahayagan mo ito. Pagpalain mo, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang mangusap. Hallelujah. Speak up, Jesus. Hallelujah. And take over, Holy Spirit, sa mga pagkakataon na ito. Maraming salamat po. Inaangking ko po ang 100% katagumpayan, Panginoon, kapahayagan mo ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Ito po ang kapahayagan ngayon ng ating Panginoon. At ang atin pong topic ay tapat ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Ang katapatan po ng Panginoon ang ating pong pag-aaralan sa ngayon. At ang ating pong gospel ay hahanguin po natin sa Job 42:10-17. Sabi po ng mensahe ng Panginoon sa Job 42:10-17, at inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan, at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Nang magkagayoy, nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae, at lahat na naging kakilala niya ng una, at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. At nakipagdamdam sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isa ay ng isang singsing na ginto. Sa gayo pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job
na higit kaysa kanyang pasimula, at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo, at 1,000 tuwang na baka, at 1,000 asong babae. Siya na may nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae, at tinawag niya ang pangalan ng unan na Himima, at ang pangalan ng ikalawa ay Sezia, at ang pangalan ng ikatlo, Keren-Hapo. At sa buong lupain ay walang mga babaeng masumpungan na totoong magaganda, na gaya ng mga anak na babae ni Job. At binigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan ng kanilang mga kapatid. At pagkatapos nito'y nabuhay si Job ng 140 taon, at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. Gayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan. Ito po ang mabuting balita na hatid sa atin ng ating Panginoon. Purihin po na natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen po. Sa ating pong topic, ito pong katapatan ng Panginoon na pinangyari niya sa buhay ni Job, na sinubok niya po ang pananampalataya ni Job, at nakita po ng Panginoon kung gaano katapat naman na lingkod itong taong ito. Kaya ibinalik ng Panginoon ang lahat ng kanyang inalis, ang lahat ng nawala kay Job, at pinagpala pa hanggang sa ika-4 na saling lahi. Amen po. Tapat po ang Diyos at tunay na mabuti ang Panginoon sa kanyang mga anak, na patuloy na nagmamahal at lumalapit, at patuloy na nagtitiwala at naniniwala, nananampalataya na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay merong kayang gawin sa ating buhay. Amen po. Ito pong ating pong topic na katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay tunay po at hindi nagbabago, hindi po magmamaling, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, ang Diyos na siyang nagpakilala sa atin noong una hanggang sa ngayong kapahanahunan at hanggang sa darating pang panahon, ay ang iisang Diyos na atin pong pinaglilingkuran, na marapat na purihin at sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang mga ibon po ay walang permanenteng tirahan, subalit malaya sila nakakalipad sa himpapawid. Tulad ng tao ay malaya din tayong gawin ang ating naisin sa ating mga buhay. Mayroon po tayong free will at tinatawag na ibinigay ng Diyos sa atin simula pa. At hubad po tayong dumating dito sa ibabaw ng lupa, at tayo po ay aalis na wala ring saplot. Ang katapatan po ng Panginoon noong una hanggang sa kapanahunan ay patuloy at magpakailanman, at hindi po talaga magbabago. Paulit-ulit po na nagkakasala ang tao, lumalayo at nakakalimot po sa Panginoon, subalit ang Diyos ay bukas po ang 2 palad, at palagi pong bukas sa lahat ng kanyang mga nilikha. Wala pong pinipili ang Panginoon anuman ang katatayuan natin sa ating buhay. Siya po ay patuloy at palaging naririyan para sa bawat isa sa atin. At sa lahat po ng pagsubok na ating nararanasan sa ating buhay, patuloy pong nagtatapat ang ating Panginoon. Bagamat tayong tao ay lumalayo sa Kanya kapag nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, ang Diyos po ay hindi po tayo iniwan kailanman. Masasabi mo bang tapat ang Diyos kung tayo ay nakakaranas ng kabiguan? Kung halimbawa hindi niya agad tinugon ang pananalangin natin, magpapasalamat po ba tayo sa Panginoon, o magagalit ba tayo, o atin po siyang sisisihin? At gaano po ba natin kamahal ang ating Diyos? Mahihintay mo ba, kapatid, ang kaligtasang pangako niya, o manlulupaypay ka sa pinagdadaanan mo? Tapat ang Diyos lahat ng aspeto ng ating buhay, at magagawa ng Panginoon ang hindi kayang gawin ng tao. Amen po ba? Ang katapatan po ng Diyos ay napakadakila, at hindi po kayang ipaliwanag ng tao ang kaya pong gawin ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So sa ating pong pag-aaralan, andito po meron po tayong 3 topic dito sa outline na akin pong ginawa, at ipapahayag po dito ang katapatan ng ating Panginoon. So ano po ba yung hakbang sa oras ng kagipitan, o yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating mga buhay? Ano po yung mga dapat natin gawin? Una po, kapag tayo nakakaranas po ng mga kagipitan o mga pagsubok po sa ating buhay, syempre, hindi po natin inaasahan. Nakakaranas po tayo ng nakakatakot. Natatakot po tayo kasi hindi natin alam kung merong kaligtasan, or parang naririnig ba talaga ng Diyos ang panalangin ko pagka tanong mo sa sarili mo, or sinisisi mo ang Panginoon kasi pakiramdam mo, lubog na lubog ka na, may tanong kang bakit ako nakakaranas ng ganito.
Subalit ang gusto ng Panginoon sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng pagsubok, ay tayo tumahimik muna. Maging kalmado po tayo at huwag daw po tayong matakot. Kasi sa ating pong pagsubok na pinagdadaanan ay meron pong ginagawa ang ating Panginoon Kristo sa ating buhay. Inaayos po niya yung flow ng buhay natin at tinitingnan din po ng Panginoon sa oras ng mga kagipitan natin kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Dito po sa pinapasabi ng Panginoon, tayo tumahimik at maging kalmado lang. Ang Diyos po ang gagawa sa ating buhay. Kumikilos po ang Panginoon. Sa Mateo 10:28, sabi po sa Mateo 10:28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi nakakapapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen po. Huwag daw po tayong matakot sa oras po ng pagsubok natin sa ating mga buhay. Kasi meron pong Diyos na naririnig tayo at nakakakita sa atin. Kaya po tayo nakakaranas sa mga pagsubok upang tayo po ay hulmahin or meron pong ayusin sa ating buhay na kailangan po ng tulong ng Panginoon. So yung pagsubok po natin pinagdadaanan ay normal na mararanasan po natin bilang tao. At huwag daw po tayong matakot dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Natatakot po kasi tayo minsan sa tao, yung mga ang pagsubok na minsan na parang may kaso, o meron kang kalaban, or parang may utang ka, o kaya hindi mo na alam kung anong gagawin mo, saan ka kukuha ng mga pangangailangan na tuition ng anak, or parang pagkain ninyo sa araw-araw, paano kayo makakasurvive, yung mga bayarin, yung mga bills niyo. Yan po yung mga parang kinakatakutan natin, yung mga material na bagay. Subalit ang sabi po ng Panginoon ay huwag daw po tayong matakot dahil kasama natin siya. At huwag tayong matakot, kundi tayo maging tahimik at kalmado na lumalapit sa ating Panginoon. Ano pa po yung dapat natin gawin sa mga pagsubok natin sa buhay? Ang sabi rin po ng Panginoon, nakilalanin mo siya sa oras na ikaw ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kilalanin mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran at manatili ka sa pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, kapag tayo dumaranas sa mga pagsubok natin sa ating mga buhay, ay huwag tayong bibitaw. Magkaroon tayo ng oras sa ating pananalangin at magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon na meron siyang kayang gawin sa ating mga buhay. So meron pong pangako ang ating Panginoon sa Isaiah 43:1-4. Sa Isaiah 43:1-4, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nagganyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel ay tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubo sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubo sa iyo at ng mga bayan na pinakatubo sa iyong buhay. Amen po. Ito po ang pangako ng ating Panginoon na kung tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok sa ating buhay, gagawa po siya ng isang makapangyarihang pagkilos na yung mga hindi po kayang gawin ng tao ay kaya pong gawin ng Diyos. Yung mga imposible sa atin ay posible po sa Panginoon at napakadali lang sa Kanya. Basic po sa Panginoon ang lahat ng bagay. Wala po siyang hindi kayang gawin. So ang sabi ng Panginoon sa mga pagsubok na pinagdaraan natin, manatili po tayo sa Kanya at kilalanin mo, kapatid, na siya ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Siya ang ating amang nasa langit, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan na marapat nating pagkatiwalaan ng ating buhay. At ang sabi ng Panginoon na manatili po tayo sa pananampalataya dahil magbibigay siya ng mga taong katubusan sa ating buhay. Ano pong ibig sabihin ng katubusan? Meron po siyang gagawin. Kung tayo may mga pagsubok na pinagdaraanan, meron siyang mga taong gagamitin para magkaroon ng kagaanan at solusyon ng mga pinagdaraanan natin sa ating mga buhay. Amen po ba? At sa ating pong pananalangin sa oras po ng ating kagipitan o mga pagsubok sa ating buhay, yan lang po ang kaya nating gawin. Wala po tayong kayang gawin kapag gipit na po tayo, kundi ang manalangin, magtiwala sa Panginoon na meron po siyang magagawa. May hinihingi ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, na lumapit tayo at panindigan natin ang ating mga pananampalataya kung hanggang saan, kasi sinusubok at hinuhulma tayo ng Panginoon upang malaman niya kung gaano katatag ang pagtitiwala natin sa Kanya.
gaano natin siya pagkakatiwalaan. Ibibigay mo ba kapatid ang buhay mo sa Panginoon sa mga oras na may pinagdaraanan ka? O maghihinanakit ka, o manlulupaypay ka kapatid, o papabayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo kasi meron siyang gagawin. Ibigay mo sa mga kamay daw ibigay mo sa Panginoon, sa kamay ng Panginoon ang mga pinagdaraanan mo sa buhay dahil ang Diyos ang kikilos para sa iyo. Amen po ba? At sa pananalangin, ito po ang pinakamagandang pinaka the best na kaya nating gawin sa ating mga buhay pagka meron po tayong pinagdaraanan, kasi si Lord na po ang kikilos doon. Ang Diyos ang gagawa para sa ating buhay. At matuto po tayo sa ating pananalangin na humingi po tayo ng tawad. Baka meron po tayong pagkukulang, kaya po natin nararanasan yung mga ganung bagay. Kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok ay meron pong gustong ipakita ang Panginoon sa atin kung meron siyang dapat baguhin. So humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Purihin mo ang Diyos, magpasalamat ka sa Kanya na mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran mo at humingi ka ng tawad. Isunod mo ang pagpapasalamat at isunod mo ang paghingi sa mga bagay na nais mo. Dahil isusupply ng Diyos ang lahat ng bagay na naisin mo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, bago ang lahat ng yun, sa paghingi mo ng tawad, ay matuto ka rin namang magpatawad sa mga taong nakagawa sa iyo ng hindi maganda. At patawarin mo rin ang iyong sarili kung ano man ang mga bagay na iyong nagawa upang magaan mong matanggap at mas magaan kang makalaya, mas madali kang makalaya sa iyong pinagdadaanan. Tapos ibigay mo na sa Panginoon ang buhay na iyong pinangahawakan at ang Diyos na ang kikilos para sa iyo. Kumbaga nagawa mo na kapatid yung the best ng dapat na magawa mo. Tapos si Lord na ang bahala dun sa mga susunod. Kundi magtiwala tayo sa Kanya sa oras na tayo ay nananalangin. Dahil nanalangin ka nga, pero nalungkot ka naman. So ibig sabihin parang wala ka ring faith dahil hindi ka naniniwala na kaya kang iligtas ng Panginoon at kaya niyan tuparin yung wish mo. So pag sa oras po tayo nanalangin, ibigay na po natin ang ating 100% ng pagtitiwala sa ating Panginoon at siya na po ang gagawa. Sabi nga po na hindi mo man inaasahan, magaganap ang bagay sa hindi mo man inaasahan, pero ibigay mo sa Panginoon at siya ang gagawa sa paraan na hindi mo inaasahan. Parang paano po ba yun? Hindi man mangyari sa paraan na inaasahan mo, pero ibigay mo daw sa Panginoon, sa mga kamay niya, ang bagay na nais na inaalala mo at siya ang kikilos para sa iyo. Amen po ba? So, sa 2 Corinthians 4:16 po. Sabi po sa 2 Corinthians 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Amen po. Ang mga salita po ng Panginoon ay hindi po nagmamaliw. Hindi po dapat tayo manghimagod sa ating pananalangin dahil palalakasin po ng Panginoon ang ating pagkataong loob. Binibigyan po tayo ng Diyos ng inner strength na makaganap po tayo sa buhay natin sa araw-araw. So kung tayo po ay dumadaan ng mga pagsubok at nanghihina na po tayo, merong gagawin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Pananalangin, may pagpapakumbaba at pagtitiwala na meron pong magagawa ang ating Diyos na buhay. So pinapalakas po tayo ng ating Panginoon para nakakaganap po muli tayo sa mga susunod na araw sa ating buhay. Amen po ba? At ibibigay ng Panginoon sa atin kung sino man na mga tao ang nararapat para sa atin upang makatawid po tayo at magkaroon ng solusyon ang mga pinagdadaanan natin. Hindi naman po pwede sabihin, kaya ko na ito mag-isa. Hindi mo kaya kapatid mag-isa. Kailangan mo ng tulong ng iyong kapwa kasi kaya nilikha ng Diyos, kaya tayo nilikha ng Diyos ay para sa isa't isa at hindi lang para sa sarili mo lang. Hindi ka nabubuhay kapatid para sa sarili mo lang at walang sino man daw nabubuhay para sa sarili lamang at walang namamatay para sa sarili lamang din, kundi lahat tayo ng mga tao dito sa mundo ay nilikha ng Diyos para sa isa't isa at may mga mission tayo sa buhay na ito sa bawat isa na maging biyaya at pagpapala at liwanag, kalakasan din ng ating kapwa. Amen po ba? Lalo na yung mga tinawag ng Panginoon. Biyaya at pagpapala po na maging daluyang ka ng kalakasan at liwanag ng kapwa mo. So yun po, sa ating pong pananalangin, binibigyan po tayo ng Panginoon ng lakas sa ating pong pagkataong loob. Dahil ang ating pong flesh, ang ating katawang lupa ay napakahina. Subalit ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa tuwing po tayo nananalangin ng may pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa Kanya. Bagamat pagsubok po ang pinagdadaanan natin. Sa oras na tayo po ay dumaan ng pagsubok, manalangin ka kapatid. Kasi ang Diyos ay hindi maiksi ang kamay at iuunat niya yan sa iyo hanggang sa
iyong buong sambahayan at mararanasan mo ang mainit na pagsama ng Espiritu Santo. Amen po ba? Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, ang lahat po ng bagay ay kaya niyang gawin. Wala pong imposible sa Panginoon. Lahat po posible. At sa Mateo 6:6, sa Mateo 6:6 po, datapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama nakakita sa lihim ay gagantihin ka. Amen po, naririnig po tayo ng ating Panginoon sa pananalangin po nating taimtim. Manalangin po tayo na may pagpapakumbaba kasi naririnig po tayo ng ating Diyos, ng ating amang nasa langit sa pangalan po ng ating Panginoon sa Kristo. Wala pong hindi kayang gawin si Lord. Lahat po niya kayang gawin dahil tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon, hindi tayo aabandonahin. Bagamat natatakot tayo kapag may mga pinagdadaanan tayo. Kasi normal yan na matakot ka, kapatid. Tao ka lang eh. Huwag ka magmalaki sa harapan ng Panginoon. Huwag mong ipagyayabang kung sino ka dyan. Ano man ang katatayuan mo. May pera ka, may pinag-aralan ka, maganda ang posisyon mo, may kapangyarihan ka dito sa ibabaw ng lupa. Huwag mong ipagyabang yan kasi pare-pareho tayong tao na dumadanas ng mga pagsubok sa buhay. At pare-pareho tayo nakakaramdam ng takot. Walang hindi nakakaramdam ng takot, kapatid. Normal yan. Magandang nakakaramdam ka ng takot. Ibig sabihin, kailangan mo ang Panginoon. Ibig sabihin kaya ka nakakaramdam ng ganyan. Tinatawag ka ng Panginoon. Kapag nakakaramdam ka ng takot, ibig sabihin buhay ka pa, may pagkakataon kang lumapit sa Diyos. Bakit? Banal na takot ang nilalagay ng Diyos sa puso mo, kapatid, upang magkaroon ka ng karapatan sa paglapit sa kaharian niya sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen po ba? At wala pong hindi kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Ang lahat ng ating mga hinihiling sa pamamagitan ng pananalangin na may pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, pagpapatawad sa ating kapwa, at pagpapatawad sa ating sarili ay magiging kagaanan sa ating buhay at ibibigay ng Panginoon ang mga taong tamang tao para sa iyo, para tulungan ka at magkaroon ng solusyon ang buhay mo. Hanggang sa hindi mo natututunan ang lesson mo, kapatid. Hanggang sa hindi ka lumalapit sa Panginoon, walang mangyayari. Mabibigatan at mabibigatan ka, mahihirapan ka sa mga pinagdadaanan mo. Subalit, isuko mo sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, ang buhay mo at isuko mo sa Kanya ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo sa pamamagitan ng pananalangin at ibigay mo na sa Kanya. Wala siyang hindi kayang gawin. Hindi kayang gawin ang Diyos na hindi inaakala ng tao. Ang lahat ng bagay ay kayang mangyari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? At number 2 po. Ito po yung mga paraan upang maranasan ang katapatan ng Panginoon. Yung ibigay po natin ng buo ang ating sarili sa Kanya. Paglingkuran natin siya at maging masunurin po tayo sa ating Diyos. Sa ating pong pagiging masunurin, sa ating pong pagbigay ng ating sarili sa Panginoon, sa ating pong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Ito po yung mga paraan upang maranasan po natin ang katapatan ng ating Diyos na buhay. Kasi nakikita po ng Panginoon ng ating puso na hindi na po natin kaya. At sa panahon pong hindi natin kaya, naandyan po ang Kanyang mga kamay upang tayo po ay abutin. Sa panahon po na hindi natin kaya na isinuko mo, kapatid, ang iyong buhay sa harapan ng Panginoon, ay nandyan ang kapangyarihan na kumikilos ay malalaman mo, mararanasan mo na sa oras na manalangin ka tapos hindi mo na alam yung gagawin, manahimik ka muna at ibigay mo sa Kanya, isuko mo ang lahat. At may hiningi ang Panginoon at sa pagsuko mo sa Kanya, sa pamamagitan ng pananalangin, makikita mo ang pagkilos niya. Minsan pagka nakatulog ka, halimbawa umiyak po tayo ng umiyak, napagod na ang ating mata sa kaiiyak, napagod na ang ating puso, wala na tayong alam na solusyon sa ating mga pinagdadaanan. Diyan mo mararanasan naman ang katapatan ng Panginoon. Diyan siya kikilos sa buhay mo. At ang taong masunurin sa Panginoon ay nararanasan ang katapatan niya. Hinihiling din ng Panginoon sa atin na paglingkuran natin siya. Halimbawa, ang dami mo ng mga pagsubok na pinagdaraan para maranasan mo yung katapatan niya. Isang paraan ng Panginoon na hinihiling sa atin, isang paraan sa buhay natin para maranasan natin ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Sa paanong paraan po ang paglilingkod? Kung kaya mong umawit, kapatid, mag-worship ka. Kung kaya mo, kapatid, na ibigay sa Kanya, iluhod mo yung tuhod mo kung maayos pa naman yung tuhod at kaya mo pang lumuhod. Iluhod mo yung tuhod mo, itaas mo yung kamay mo, kapatid. Pwede kang manalangin, pwede kang umawit, magpatugtog ka ng mga worship song kung saan ka mapapayapa yung puso't isip mo. Kung sa paanong paraan ka gagaan,
magpatugtog ka ng worship song, kumanta ka kapatid, magbasa ka ng Biblia, basahin mo yung mga pangako ng Panginoon, manood ka ng mga nakakapagpalakas sa buhay mo, sa ganyang paraan napapaglingkuran ng Panginoon, mapiplis mo siya. Bakit mapiplis ang Panginoon? Ibinibigay mo kasi sa Kanya yung buhay mo. Ibig sabihin, wala kang kayang gawin kung wala siya. Hindi kaya ng tao, hindi ka tutulungan ng tao kapag nasa bigat kang kalagayan ng mga pagsubok. Nandyan lang ang tao, magkikwento, magchichismis lang yan sa'yo. Pero ang Diyos, sa Diyos ka magsumbong at ang Diyos ang tutulong sa'yo. At habang nandun ka sa pagsubok na pinagdaraanan mo, mararamdaman mo ang katapatan ng Panginoon kung maglilingkod ka sa Kanya. Magpuri ka kapatid, manalangin, pumawi ka sa Panginoon, gawin mo kung ano yung pwede mong magawa na lumuhod ka, itaas mo ang kamay mo, manood ka ng makakapagpagaan na mga malapit sa puso mo na mga Word of God, magbasa ka ng Biblia, yaan ang pamamaraan. Upang maranasan mo ang katapatan ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya, diyaan po natin mapiplis ang Diyos sa pamamaraan ng paglapit sa Kanya. Kasi yan po ang misyon ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Kilalanin mo ang Diyos sa pinaglilingkuran mo habang ikaw ay nabubuhay pa. At doon mo mararanasan ang katapatan ng Diyos sa iyo. Sa Deuteronomy 7:9 po. Sa Deuteronomy 7:9 po, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Amen po ba? Pangako yan ng Panginoon. Tapat ang Diyos sa ating buhay. Hindi po magbibigay ng salita ang Panginoon dito sa Biblia, sa banal na aklat na ito kung hindi siya tapat. Ito po ang kalakasan ng bawat isa sa atin. Diyan po natin mararanasan ang katapatan ng Panginoon sa paglapit po natin sa Kanya. Sa pamamagitan po ng ating pagiging masunurin sa Diyos. Ibigay mo kapatid ng buo ang iyong sarili sa Panginoon. At manalangin ka sa Kanya na buong puso may pagtitiwala dahil tapat ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen po ba? At napakabuti po ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Tapat po siya. Sa Filipos 2:8 po. Sa Filipos 2:8 po, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. At isunod po natin siya sa Hebreo 10:23. Sa Hebreo 10:23 po, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen po ba dito sa mga buhay na salita ng Diyos sa Hebreo 10:23 at sa Filipos 2:8? Ipinapakita po dito ng Panginoon na tapat siya sa kanyang mga lingkod na masunurin at nagtatapat sa kanya. Mararanasan po natin ang ating ang katapatan ng Panginoon sa ating buhay sa paraan po na ibinigay natin ang ating puso't isip at kaluluwa, ang buong pagkatao natin sa ating Panginoon Jesucristo. At kung mapapaglingkuran po natin ang ating Panginoon at sa ating pong pagsunod, na andyan po ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? At sa number 3 po, sa pangako po ng Panginoon, paano po natin mararanasan sa tuwing kung tayo nagiging masunurin sa Panginoon ang mga himala ng Diyos? Meron pong pangako ang Diyos sa ating buhay, sa ating pong pagiging masunurin. Sa ating pong pagtatapat sa Kanya ay tapat po ang Diyos na nangako sa atin. So ano po yung mga pangako ng Panginoon na mararanasan natin sa Kanya? Ito po sa number 3. Dito po natin mararanasan yung pangako ng Panginoon na kaligtasan ng ating kaluluwa, buhay na ganap at kasiyasiya, at pag-iingat niya po sa ating buhay. Divine protection po, ang karunungan at kaalaman, divine wisdom and knowledge, biyaya at pagpapala po, divine provisions na galing sa ating Panginoon. Paglaya natin bilang tao o freedom na tinatawag, at hindi karaniwang katagumpayan na nagmumula sa ating Panginoon. Ito po yung spiritual breakthrough o breakthrough sa ating buhay dito sa kapanahunan na ito. Ito po yung mga pangako ng Panginoon sa ating buhay sa tuwing po tayo magiging masunurin at ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Dito po nagtatapat ang Panginoon sa pagiging masunurin din natin bilang mga anak niya. Ang divine protection, divine wisdom and knowledge, divine discernment and understanding,
at saka divine provisions, freedom and breakthrough na kaloob ng Diyos sa ating buhay. Yan po ang mga pangako ng Panginoon. At kung ibigay po ng Diyos yan sa atin, wala ka nang hahanapin, kapatid. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, walang imposible sa Kanya. Kayang-kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay na ito sa atin kung tayo'y susunod at magtatapat din sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Makapangyarihan po ng ating Diyos at wala po siyang hindi kayang gawin sa ating buhay. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin po ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen po. So ang pangako po ng Diyos ay mararanasan natin sa tuwing po tayo nagiging masunurin sa Kanya at tapat po ang nangako. Sabi po sa Deuteronomy 7:11 to 21. Sa Deuteronomy 7:11 to 21. Iyong ang iingatan ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. At mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. At kanyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o sa inyong mga hayop. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. At wala siyang ihuhulog sa inyo na masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat na nangapupuot sa iyo. At iyong lilipulin ang lahat ng mga bayan na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang iyong mata ay huwag mahahabag sa kanila, ni huwag kang maglilingkod sa kanilang mga Diyos, sapagkat magiging isang silo sa iyo. Kung ang iyong sasabihin sa iyong puso, ang mga bansang ito ay higit kaysa sa akin, paanong aking makakamtan sila? Huwag kang matatakot sa kanila, iyong aalalahaning mabuti ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Faraon at sa buong Ehipto. Ang mga dakilang tukso na nakita ng iyong mga mata at ang mga tanda at ang mga kababalaghan at ang makapangyarihang kamay at ang unat na bisig na ipinaglabas sa iyo ng Panginoon mong Diyos ay gayon ang gagawin ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bayan na iyong kinatatakutan. Bukod dito ay susuguin sa kanila ng Panginoon mong Diyos ang malaking putakti hanggang sa ang mga nangiiwan at nangagtatago ay mamamatay sa harap mo. Huwag kang masisindak sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, dakilang Diyos at kakilakilabot. Amen. Napakamakapangyarihan ng salita ng Panginoon. Sa Deuteronomy 7:11 to 21. Ang bigay ng Panginoon na salitaan niyan, kung pangahawakan po natin ay tunay na mayroong kaligtasan. Ito po yung pangako ng Panginoon na hindi po kayang tapatan ng tao, na wala pong imposible sa Diyos. Kung tayo dumadaan ng pagsubok at natatakot tayo sa ating mga pinagdadaanan, buhay na buhay po ang salita ng Panginoon na kung ating pong nanamnamin at magrerema sa ating buhay, ay tunay nakakilakilabot po ang ating Diyos ng pinaglilingkuran at wala po siyang hindi kayang gawin. Yung mga pag-iingat at kaligtasan po na halimbawa nasa bingit po tayo ng kamatayan, kaya po tayong iligtas ng Diyos sa oras po ng pinagtatapatan din natin siya. Yung mga karunungan at kaalaman po na kaloob ng Panginoon sa atin. Saan ang gagaling ang karunungan at kaalaman mo, kapatid? Hindi lang yan sa pinag-aralan mo. Sa Panginoon yan galing. Bigay ng Panginoon yan sa mga taong nagtitiwala, nananampalataya at lumalapit sa Kanya. At ang pangako ng Panginoon sa mga taong tapat na naglilingkod, nagpupuri, nagtatapat din sa Kanyang katapatan. Sa pagiging Diyos niya na inaangkin mo na wala kang kayang gawin kung hiwalay ka sa Panginoon. Ang Diyos naman ang magpapala sa iyo ng masaganang buhay. Kasi hindi naman papayagan ng Panginoon, kapatid, na habang buhay kang mahirap. Papayagan ba ng Diyos kung naglilingkod ka sa Kanya at nagtatapat ka sa Kanya? Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako at ang lahat ng bagay ibibigay ko na lang sa iyo. Subalit may hinihingi pong kapalit din ng Panginoon. Pagtapatan mo siya, hindi lang yung gusto mo lang humingi ng biyaya. Kundi, ang sabi ng Panginoon, siya sa atin din natin ang ating puso kung karapat dapat ba tayo sa biyaya at pagpapala. Tama ba yung mga intensyon natin sa ating buhay na ibinibigay natin sa Panginoon? Yun bang mga pinapanalangin natin ay pang sariling kagustuhan lang ba natin? O yun bang mga hinihiling natin para sa pangako ng Panginoon ay nakaugnay ba sa kalooban niya? Tama po ba na magbigay ng pangakong katapatan ng ating Diyos ng mga biyaya at pagpapala ng masaganang buhay para sa atin? Kung ang panalangin po natin ay kakaiba. Kaya
siyasatin po natin ang ating puso. Kung tunay tayo na nagmamahal sa Panginoon, ibigay mo ng buo kapatid ang puso mo, ang kaluluwa at isip mo sa Panginoon, unahin mo siya at ang lahat ng bagay isusunod niya sa iyo. Makikita mo yan sa buhay mo, paunti-unting nagbabago. Hindi instant naman ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Walang buong magdamag, yumaman ka kaagad. Sumagana ka agad. Yan ang tao, yan ang nature ng tao, ang paghanap ng mga material na bagay. Nag-chase tayo ng mga bagay-bagay. Naghahabol tayo sa mga bagay na gusto natin dito mangyari sa ibabaw ng lupa. Bakit? Andyan yung mga inggit, yung mga galit, yung mga hinakit. Lahat ng marurumi sa ating puso, nagpaparumi sa atin, naghihiwalay sa atin, sa Panginoon. Ayan po ang magiging balakid sa ating buhay sa paglilingkod po natin. Subalit ang tao na nakaugnay ang buhay sa Panginoon at patuloy na nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon, ibinibigay po ang biyaya at pagpapala dahil hindi naman papayag ang Panginoon na mahirap ka at nagdudusa ka. Sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Amen po. At ano pa, yung paglaya po natin o freedom at yung hindi karaniwang katagumpayan na breakthrough, spiritual breakthrough sa ating buhay. Ano po bang kayang gawin ng mga ganyan sa ginagawa ng Panginoon sa atin? Yung paglaya, paano ka palalayain? Yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo sa pamamagitan ng pananalangin mo at pagtatapat mo sa Panginoon, siya ang mag-aalis ng mga taong sumasagabal sa buhay mo. Siya ang magpapalayas ng mga kalaban mo para pumayapa lang ang puso't isip mo. Yan ang pangako ng Diyos. Palalayain ka niya sa pinagdadaanan mo. Hindi ka naman pwedeng habang buhay yun nasa problema mo na yan. Huwag mo naman palungkutin ng palungkutin kapatid ang sarili mo kasi mayroong Diyos na malalapitan. Kasi mararanasan mo ang kapangyarihan niya kung marunong ka ding magtiwala at ibigay mo ang buong pagtitiwala at pananampalataya mo sa Panginoon kasi dakila ang Diyos. Kakilakilabot ng Panginoon. Walang kayang tumapat. Kung kakampi mo ang Diyos, sino ang laban sa iyo, kapatid? Kung ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos, ano ang dapat mong ikatakot? Natatakot ang tao kasi binibigyan tayo ng Panginoon ng karapatan upang lumapit tayo sa Kanya. May karapatan ka. Kapag nakaramdam ka ng banal na takot sa puso mo, ibig sabihin, kapatid, may karapatan ka sa kaharian ng Panginoon. Lumapit ka. Yun ang pagkakataon na makakalapit ka sa Diyos kasi banal na takot yung bumabalot sa buhay mo. At sa oras na wala kang mapuntahan, merong Diyos na nakakakita sa'yo, nakakarinig sa'yo. Kahit tahimik ang kaisipan mo, kahit tahimik ang bibig mo, ang puso mo nangungusap yan sa Panginoon. Kaya huwag po tayong matatakot o mababalisa kasi merong Diyos tayo nakakampi sa ating buhay. At tapat ang Diyos na nangako at hindi tayo papabayaan. Dahil ang Diyos ang magliligtas sa atin at ang pambihirang katagumpayan na hindi natin panararanasan sa ating buhay, ang ating pong Panginoong Hesukristo na nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo ay ang iisang Diyos na siyang magbibigay ng kaligtasan sa ating buhay. Amen po ba? Madilim na, pero andito po ako. Gamitin ng Diyos ang aking buhay para makapagpahayag ng kanyang kabutihan. Tatayuan ko po ang Panginoon sa mga pagkakataon na ito. Hindi lang ngayon. Sa panahon na tinawag niya ako hanggang ngayon, kung paano akong pinagtatapatan ng Panginoon, marapat na siya ipagtapatan din natin at marapat ko siyang pagtapatan at gawin ang pinapagawa niya sa akin. Wala tayong ibang misyon dito sa ibabaw ng lupa, kundi ang magpurit, magpasalamat, kilalanin natin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya wala po tayong dapat ikahiya. Kung may pagkakataon po tayo, magpahayag ng salita ng Panginoon. I-share mo, kapatid, ang story mo. Ingatan ng Diyos ang buhay na patutuo sa buhay mo upang maging biyaya at pagpapalak at maging liwanag ka rin sa buhay ng ibang tao. Tama po ba? At ito pong pambihirang katagumpayang kaloob ng Panginoon sa ating buhay ay hindi po ito kayang gawin ng tao lang, kundi ang Diyos lang. Ano po ba yung pambihirang katagumpayan? Maranasan mo sa buhay mo yung mga hindi mo pa nararanasan, yung para mga kakaiba, yung mga himala, tanda at kababalaghan na hindi kayang ipaliwanag ng tao, pero ang Diyos gagawin sa'yo dahil mahal na mahal niya tayo. Hindi lang niya minamahal ang mga taong mabubuti lang na mga naglilingkod sa Kanya, na mga lumalapit sa Kanya, kundi maging ang mga tao na naliligaw ng landas. At yan ang pinakamahal na mahal ng Diyos. Bakit? Mahal na mahal ka ng Panginoon kasi ayaw ng Diyos na maligaw ka ng landas. So, kapag lumapit tayo sa Panginoon at ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya, tapat ang Diyos na nangako sa atin. Hindi tayo aanbandonahin ng Panginoon. So, kung inaakala mo, kapatid, na parang wala ka ng pag-asa, wala ka ng mangyayari sa buhay mo, mali ka, kapatid, kasi ang Diyos na nagtatapat sa iyo ay ang Diyos na hindi ka iiwan at hindi ka aabandonahin. Hindi ka pababayaan dahil yan ang pangako ng ating Panginoon. Sa Mateo 6:31 to 33, sabi sa Mateo 6:31 to 33,
Kaya't huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kanin o ano ang aming inumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang paghanap ng mga hentil. Yamang talastas ng iyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapot hanapin muna ninyo ang aking kaharian, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Ang ganda ng salita ng Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kaya niyang ibigay sa atin. Unahin muna daw po natin siya. Yan ang pangako ng Panginoon. Siya, kilalanin mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo at unahin siya sa atin mo ang kaharian ng Panginoon. Ang kaharian ng Panginoon, kapatid, ay nasa puso mo lang, nandyan lang, nasa buhay mo lang. Huwag kang lumayo, kapatid, nandyan lang sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang gagawin mo lang, pagtatapatan mo siya at pagtatapatan ka din naman niya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At isunod natin sa Hebreo 13:5. Sabi sa Hebreo 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkaisa kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga buhay mong salita, dahil tunay na makapangyarihan ang Diyos na hindi nagpapabaya. Marami pong buhay na patotoo ang aking buhay at kulang po ang salitang salamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya. Kulang ang salitang salamat, pero napakabuti ng Panginoon at kulang ang aking ginagawa, kulang ang aking buhay para ipaglingkod sa Kanya. Ang tanging mababalik ko lang sa Panginoon ay magpurit, magpasalamat at magpahayag ng kabutihan niya sa dakilang panawagan niya na akin pong magagawa. Maraming salamat sa Panginoon na ang mga pangako po niya ay akin pong nararanasan. Nararanasan ko po sa aking buhay at tatayuan ko po ang Panginoon na ipagpapasalamat ko palagi at ipapagpatotoo ko na buhay ang Diyos sa buhay ng iyong abang lingkod. At maraming salamat sa Panginoon dahil sa mga pangako niya ay patuloy na ibinibigay at ginagawa niya sa akin. Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Sa akin po, mga kapatid na nanonood at nakikinig sa mga pagkakataon nito, tunay po ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan at pag-iingat. At hindi pangkaraniwang katagumpayan na kaloob ng Panginoon sa ating buhay. At ang paglaya ay tunay na palalayain ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng kapahingahan, kapayapaan sa puso't isip mo at kagalakan sa buhay mo na hindi mo pa nararanasan. Amen po. At sa ginawa po ng Panginoon kay Job, na ibinalik niya ang biyaya at pagpapala, siksik, liglig at umaapo at higit pa sa lahat ng nawala kay Job. At pinagyaman niya hanggang sa 4 na saling lahi ng kanyang buong sambahayan, ay mararanasan po ng bawat isa sa atin dahil tapat ang Diyos na nangako. Amen po ba? At sa katapatan po ng ating Panginoon, hindi nagbabago ang kanyang mga salita. At ating pong konklusyon na tayuan mo ang iyong pananampalataya at ipapakita ng Diyos sa iyo sa harapan mo kung gaano siya kadakila. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon nito. Tunay, O Diyos, na ikaw ang Diyos na makapangyarihang gumaganap sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng kapahayagan mo. Salamat sa paghipo sa aming puso't isip at kaluluwa. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagsubok na aming nararanasan, na patuloy mo pong inaaliw ang aming buhay at patuloy na binibigyan mo po ng solusyon ang lahat ng aming pinagdadaanan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng ipinapagawa mo, na patuloy, Panginoon, ipinagtatagumpayan yung abang lingkod. Hindi ko, Panginoon, maisip kung ano ang salitang tatapat sa salitang salamat, Panginoon, dahil kulang ang salitang salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo po sa aking buhay. Kulang, Panginoon, ang aking buhay, maging ang paglilingkod na ito at pagpahayag ng iyong mga buhay na salita ay kulang, Panginoon, upang magpasalamat po sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa akin at sa buong sambahayan ko. Subalit napakabuti mong palagi at patuloy mong minamarapat ang iyong abang lingkod. At maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang kahabagan na palagi ko pong nararanasan sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga buhay mong salita, ang kapahayagan mong ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nanood, ang mga nakakapakinig ng aking tinig. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng may mga pinagdaraan ng kabigatan, ang may mga pinagdaraan ng Panginoon kadiliman sa buhay. Patuloy mo pong bigyan, Panginoon, ng pag-asa,
ng liwanag, paglaya at maranasan po, Panginoon, ang mga buhay mong pangako at maranasan po, Panginoon, ang biyaya at pagpapala mo. Ang mga may pinagdaraanan, ang may mga karamdaman, Panginoon, ay patuloy pong maranasan ang paghipo, Panginoon, ng kapangyarihan mo, kagalingan at kagaanan sa kanilang buhay. Pagpalain mo, Panginoon, na maranasan po nila ang tunay na kagalakan sa puso't isip at kaluluwa at maramdaman po, Panginoon, ang tunay na halaga ng buhay sa kapanahunan na ito. Pagpalain mo, Panginoon, hallelujah, ang mga buhay mong salita na siya pong umaaliw sa amin. Inaangkin ko, Panginoon, na answered prayer na po kami sa mga pagkakataon na ito. Inaangkin ko po, Panginoon, na ang lahat na nakapakinig ay makakaramdam po, nakapanood, Panginoon, ay makakaramdam po ng biyaya at pagpapala mo, ng pag-iingat at kaligtasan na nagmumula sa iyo, at mararanasan po ang pambihirang katagumpayan na ikaw po ang Diyos na pinagmumulan. Sa amin, palakasin mo po, Panginoon, ang aming pananampalataya at patuloy ka pong tumayo, Panginoon, sa aming harapan at yakapin po kami, Panginoon, ng mainit mong kapangyarihan at maranasan po namin palagi ang pagsama ng Espiritu Santo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik ko po ang lahat ng papuri, parangal at pasalamat sa iyo. Inaangkin ko po, Panginoon, na answered prayer na kami. Sa iyo po ang lahat, Panginoon, na papuri, parangal, pasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailan, magpasawalang hanggan. At basbasan mo po, Panginoon, ang panalangin na ito, ang kapahayagan mo ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you po. Naabot na ng dilim. Maraming salamat po.